Hiro, paano kung malaman mo may anak ka na? Kinakabahang tanong ni Nami. Parang hinahalukay ang sikmura niya dahil sa kaba na nararamdaman sa maaring isagot nito. Anak? Kanino? Malamang sa'yo. Ikaw lang naman ang babae na pinasukan ko. Kahit babaero ko dati, hindi ko sila ginagalaw. Ikaw lang ang nakatikim sa masarap kong hotdog. Natatawang sagot ni Hiro. Napailing na lang si Nami dahil laging may kalokohan ang sagot ni Hiro. Ngunit dahil sa sagot nito ay kahit papaano nawawala ang kaba niya. Pinasukan talaga? Sagutin mo na lang kasi. Ako na yatang pinakamasayang tao sa mundo. Bakit? May anak na tayo? Hindi nakasagot si Nami. Sunod-sunod ang subo niya ng kanin at hindi makatingin kay Hiro. Pero ano nga kaya ang gagawin ni Hiro kapag nalaman ito? Paano nga ba nagsimula ang lahat? Tulalang nakatitig si Nami sa pregnancy test. Muntik pa itong mahulog dahil nanginig ang kamay niya. Magkahalong saya at kaba ang nararamdaman niya ng mga sandaling yon. Napaigtad siya nang marinig ang sunod-sunod na katok sa labas ng pinto ng banyo. Honey, are you alright? Madalas yata ang pagsusuka mo tuwing umaga. Magpa-check up ka na kaya? Nag-aalalang saad ni Hiro. Napapikit ng mariin si Nami. Masaya siya dahil nagbunga ang pagmamahala nila ni Hiro. Ngunit kapag nalaman ng lalaki ang kalagayan niya, ay baka hindi ito matuloy sa pag-alis patungo sa Canada. Kinalma muna niya ang sarili at binalot ng tissue ang piti at itinapon sa basurahan. Mahigpit na hinawakan ni Nami ang seradura at pinihit ito. Nang mabuksan niyang pinto ay bumungad ang pag-aalalang mukha ni Hiro. Okay ka lang ba? May masakit ba sa'yo? Tanong ni Hiro. Hinawakan niya ang balikat ni Nami at hinalikan ito sa noo. Ayos lang ako. Pagod lang yata ang katawan ko. Pagsisinungaling ni Nami. Hinawakan ni Hiro ang baywang ni Nami upang alalayan ito papunta sa kama. Ngumiti si Nami at inihilig ang ulo sa malapad na dibdib ni Hiro. Ang swerte niya sa lalaki dahil ubod ito ng bait, maalaga at higit sa lahat ramdam niya ang pagmamahal nito. 7 taon na silang magkasintahan at noong nag5 taon sila ay nagdesisyon silang dalawa na magsama na sa iisang bubong kahit hindi pa sila kasal. Nais ni Hiro na pakasalan na siya ngunit siya lang ang tumatanggi. Dahil siya lang ang inaasahan ng mga magulang niya na makapagtapos ang 2 niyang kapatid. Hindi na makapagtrabaho ang ama niya dahil na-stroke na ito. Magkatabing umupo silang 2 sa kama. Ipinatong ni Hiro ang kamay niya sa hita ni Nami at hinawakan niya ang baba nito. Honey, pakasalan mo na kasi ako. Huwag mo na pagurin ang katawan mo sa katatrabaho. Marami akong pera. Ako nang bahala sa pamilya mo. Saad ni Hiro habang hinahaplos ang pisngi ni Nami. Umiling si Nami. Anong sabi ko sa'yo? Papakasalan na kita kapag nakapagtapos na ang 2 kong kapatid. Ayaw kong isipin ng mga magulang mo at ng ibang tao na kaya kita pinakasalan para makaahon kami sa hirap. Bumuntong hininga si Hiro. Alam mo naman na hindi iisipin yun ng mga magulang ko. Mababait sila at lagi nila tinatanong kung kailan tayo magpapakasal. Hayaan mong ibang tao. Wala naman silang ambag sa buhay natin. Gusto ko, bago ako magtungo sa Canada, ay kasal na tayo. Pagkukumbinsi ni Hiro na pakasalan na siya ni Nami. Para na silang mag-asawa dahil nagsasama na sila. Kasal na lang ang kulang. Pinisil ni Nami ang matangos na ilong ni Hiro at matamis itong nginitian. 2 taon na lang makakapagtapos na mga kapatid ko. Konting tiis na lang. Aalis na ako next month. Malungkot na saad ni Hiro. Oh, bakit ka malungkot?
Di ba, matagal mo na yung pangarap? Pagkakataon mo na yan para mapatunayan sa mga magulang mo na handa ka na maging CEO. Pinasigla ni Nami ang boses, ngunit sa kaloob-looban ng puso niya ay parang hinihiwa ang puso. Aalis ito sa bansa na hindi malalaman na magkakaanak na ito. Baka kasi, pagbalik ko may iba ka na. Makahanap ka ng iba habang wala ako. Parang batang saad ni Hero habang tumutulis ang nguso. Marahan na hinampas ni Nami ang braso ni Hero at napahagik-hik. Ang cute kasi ng mukha ni Hero para itong bata na hindi nakuha ang gusto. Baliw, hindi mangyayari yon. Hanggang sa huling pagtibok ng puso ko, ikaw lamang ang sinisigaw nito. Wala nang hihigit at papalit sa'yo dito? Nakangiting saad ni Nami at itinuro ang dibdib kung nasaan ang puso niya. Honey, mahal na mahal kita. Kaya huwag mo yung isipin. Narito lang ako, maghihintay sa'yo. Lumiwanag ang pagmumukha ni Hero at sinunggaban ng halik sa labi si Nami. I love you so much. Saad niya sa pagitan ng halik nila. Nauwi sa mainit na pag-iisa ng kanilang katawan ang usapang yon. Nagising si Nami sa mabangong amoy ng bacon. Kumalam bigla ang tiyan niya. Inayos niya ang pagkakapusod ng buhok bago tumayo sa kama. Napatingin siya sa orasan at napailing. Malapit na mag-alas 12 ng tanghali. Imbis na kumain sila ng agahan kanina, iba ang inatupag nilang dalawa hanggang sa makatulog siya ulit. Nang makarating si Nami sa kusina, ay nakita niyang nagluluto si Hero. Wala itong damit pang itaas, tanging apron lamang ang suot nito at naka-boxer short lang. Isa siya sa pinagpala sa buong mundo. Ang nobyo niya ay napakabait, mayaman at gwapo. Maraming kababaihan ang naghahabol dito ngunit sa kanya ito nahulog. Naalala pa ni Nami noon kung gaano niya tinaboy si Hero dahil akala niya pinagtitripan lang siya nito. Paano naman kasi ito magkakagusto sa kanya, mayaman at gwapo ito. Samantala siya ay isa lamang dukha na nagtatrabaho bilang waitress sa coffee shop. Sino bang mag-aakala na mahuhumaling ang isang Hero Morgana sa kanya na simpleng babae lang? Anong iningiti mo riyan? Umupo ka na sa lamesa. Sorry kung napagod kita. Hindi ka pa nakakain ng agahan. Pukaw ni Hero kay Nami na nakatulala at nakangiti. Wala. Naalala ko lang nakaraan kung paano ka maghabol sa ganda ko. Natatawang saad ni Nami. Naglakad siya palapit kay Hero at niyakap ito mula sa likuran. Oh, tapos? Tatawanan mo na naman ako nung umiyak ako sa harapan mo. At sa maraming tao dahil binasted mo ako? Humagikhik si Nami at tumingkayad para halikan sa pisngi si Hero. Ang saya lang kasi balikan ng araw na yon. Para kang bata na hindi nakuha ang gusto. Umingos si Hero habang inilalapag sa lamesa ang mga niluto. Ginayuma mo kasi ako. Nilagyan mo yata ang kape ko. Wow ha! Naniniwala ka pala sa mga ganyan? Pinaghila ni Hero ng upuan si Nami. Nakangiti namang umupo si Nami at pinisil ang pisngi ni Hero. Thank you, Pogi. Welcome, ganda. Sabay silang dalawa na tumawa at masayang pinagsaluhan ang mga pagkain na nakahain sa hapag. Mahigpit na nakayakap si Nami kay Hero, gayon din ito. Dahil paalis na si Hero patungo sa Canada. Parang hinahati ang puso ni Nami at sumisikip na ito na halos hindi na siya makahinga. Sobrang bigat ng pakiramdam niya. Nais niya isigaw kay Hero na wag itong umalis at magkakaanak na sila. Ngunit pinipigilan niya ang sarili. Kung talaga para sila sa isa't isa, kahit anong mangyari at unos na dumating sa buhay nila, sila pa rin bandang huli. Ngayon pa lang, namimiss na kita. Malungkot na saad ni Hero. Para yatang mamatay ako.
Eksaherasyong humawak siya sa dibdib at nagkunwaring aatakihin sa puso. Napatawa naman si Nami, sabay mahinang hinampas sa braso si Hiro. Pinahid niya ang mga luha sa mata at pisngi. Puro kakalokohan. Sige na, umalis ka na. Baka malate ka pa sa flight mo. Itinaas ni Nami ang kamay at inabot ang mukha ni Hiro. Hinaplos niya ang bawat sulok at ipinatong ang hinlalaking daliri sa labi nito. Lagi mo tatandaan na mahal kita. Narito lang ako palagi para sa'yo. Abutin mo mga pangarap mo. Hinawakan ni Hiro ang kamay ni Nami na nasa mukha niya at hinalikan ito. I know, honey. Just wait for me. I love you so much. Inilapit ni Hiro ang mukha kay Nami at buong pagmamahal na hinalikan ito sa labi. Nakaalis na si Hiro patungo sa airport, samantala si Nami ay nakatulala pa rin sa may pintuan habang nakahawak sa impis pang tiyan. Hindi siya sumama sa airport dahil baka hindi niya kayanin na makita itong sasakay na sa eroplano. Baka bigla siyang tumakbo palapit sa lalaki at pigilan ito. Hintay natin ang pagbabalik ng papa mo. Sorry baby kung hindi ko sinabi sa papa mo na narito ka na sa tummy ni mama. Baka kasi hindi umalis ang ama mo. Matagal na niyang pangarap yon at pagkakataon na niya para matupad to. Sana maintindihan mo si mama. Kausap ni Nami sa anak na nasa loob pa ng tiyan habang hinihimas-himas ito. Nag-resign si Nami sa trabaho niya. Bala kasi niyang umuwi sa probinsya at doon manganak. Kapag dito siya sa Maynila ay baka may makakita sa kanya na kakilala nila ni Hiro. Baka makarating pa sa nobyo niya na buntis siya. Bago siya umalis papunta sa probinsya ay dinalaw muna niya ang ina ni Hiro na narito sa Pilipinas. Ang ama kasi nito ay nasa Canada kasama si Hiro. Oh, iha! Napadalaw ka! Kamusta? Bungad na tanong ni Carolita, ina ni Hiro. Nilapitan ni Nami ang ina ni Hiro na nakaupo sa sofa habang umiinom ng kape. Hinalikan niya ito sa pisngi. Okay lang po, Tita Lita. Gusto ko lang po na dalawin kita. Magalang na sagot ni Nami. Itinuro ni Carolita ang katabing sofa, pinapahiwatig na pinapaupo niya si Nami. Anong gusto mo? Coffee or tea? Tea na lang po. Aling Susan, ipagtimpla mo si Nami ng tea. Utos ni Carolita sa katulong nila. Namimiss mo agad ang anak ko? Nakangiting tanong niya at binigyan ng nanunudyong tingin si Nami. Opo, hindi lang po kasi ako sanay na hindi nakakasama si Hiro. Lalo na yung kakulitan niya. Nakangiting sagot ni Nami. Don't worry, iha. Mabalik din si Hiro dito. Matagal na niyang pangarap to and I'm thankful na interesado siya sa negosyo namin. Lagi niyang bukang bibig na para sa'yo at magiging mga anak niyo ang lahat na gagawin niya. Hindi ko akalain na magiging gano'n ang mindset ng batang yon. Dahil napakapasaway at walang ibang ginawa kundi bigyan ng kami ng sakit ng ulo. Kaya ang dad niya, hirap na basta-basta na lang ibigay sa kanyang pagiging CEO. Saad ni Carolita na iiling-iling. Inilapag ng katulong ang tea ni Nami sa lamesa. At agad na nakangiting nagpasalamat si Nami. Akala ko nga rin po na hindi ang tulad kong mamahalin ni Hiro. Ikinumpas ni Carolita ang kamay sa hangin. Nako, sino ba naman na hindi magkakagusto sa'yo? Maganda, mabait, at higit sa lahat, mapagmahal. Ngumiti si Nami. Thank you po tita sa pagtanggap sa akin kahit na mahirap lang po ako. Pinutol ni Carolita ang sasabihin ni Nami. Shh! Ang pag-ibig ay walang antas sa buhay. Ako nga ang dapat magpasalamat sa iyo. Nagkaroon ng direksyon ng buhay ni Hiro. Akala ko talaga, tatanda siyang happy-go-lucky. Puro barkadang aatupagin at iba't ibang babaeng nalilink sa kanya.
Plus, yung mga barkada niya na ilang mga babae nang nabuntis at hindi pinanagutan. Mabuti na nga lang, wala pang nabubuntis itong si Hero. Naku, baka atakihin pa sa pusong ama niya. Tumagal ang ilang oras ang kwentuhan nila Carolita at Nami. Hindi nila namalaya ng oras. Paggabi na pala. Tia, uuwi na po ako. Salamat sa oras. Paalam ni Nami at tumayo na. Tumayo rin si Carolita at lumapit kay Nami at niyakap ito. Welcome, Iha. Pumarito ka lang kapag kailangan mo ng kausap. Binuksan ni Nami ang pinto ng bahay na tinitirahan nilang dalawa ni Hero. Bumalot na naman ang kalungkutan sa buong pagkatao niya. 3 araw pa lang na wala ang lalaki ay sobra na niya itong namimiss. Inilibot niya ang paningin sa paligid at mapait na ngumiti. Huminto ang tingin niya sa picture nilang dalawa na nakasabit sa pader. Kuha ito sa simbahan. Nakahalik sa pisngi niya si Hero habang siya ay malapad ang ngiti. Ito ang unang date nilang dalawa. I miss you, Hero. Pumipiyok na sambit ni Nami dahil pinipigilan niyang maiyak. Sakto namang tumunog ang cellphone niya. Kinuha niya sa bag ang cellphone at tuluyang bumagsak ang mga luha nang makita kung sino ang tumatawag. Pinahid niya ang mga luha at kinalma ang sarili bago sagutin ang tawag. Hello, honey. Sorry kung ngayon lang ako nakatawag. Dahil tinambakan agad ako ng paperworks ni Dad. Pagkarating pa lang namin, hindi mo lang ako pinagpahinga. Nagrereklamong sumbong ni Hero kay Nami. Nakangiting umiling si Nami at nakikita niya na mukha ngang pagod at puyat si Hero. Ilang araw pa lang ito doon ngunit pagod na ang pagmumukha. Okay lang, honey. Focus ka lang dyan sa trabaho mo. Kumunot ang noo ni Hero at inilapit ang mukha sa screen ng cellphone. Umiiyak ka ba? Taas kilay na tanong niya. Wala. Maikling sagot ni Nami. Really? Bakit ang pula ng mga mata mo? At bakit ang dilim? Buksan mo kaya ang ilaw? Nagdududang tanong ni Hero. Honey, huwag ka magmumukmuk dyan at mag-imo-imo. Kundi babalik ako para yakapin at halikan ka. Nagbabantang saan niya. Pinindot ni Nami ang switch ng ilaw para buksan ito. Napapikit pa siya nang lumiwanag ang paligid. There, better. Nasisilain ko ng mabuti ang maganda mong muka. So, umiyak ka nga? Namimiss lang kita. Pag-aamin ni Nami. Me too. Uwi na kaya ako sa Pinas? Baliw. Nahariyan ka na. Chance mo na yan. Huwag mo biguin ang dad mo. Ipakita mo na deserving ka. Yeah. It's for our future, honey. Tiis muna tayo sa ngayon. Mahal na mahal kita, Hero. Lagi mo tatandaan na mahal kita. Napakagat pa si Nami ng labi nang matapos siya sa pagsasalita dahil pinipigilan niyang maiyak ulit. I feel that something is wrong with you. Or maybe with us? Tila nagdududang tanong ni Hero. Pakiramdam niya ay may hindi sinasabi si Nami sa kanya. Napalunok ng laway si Nami at umiwas ng tingin sa screen ng cellphone kung saan naroon ang mukha ni Hero na nakataas ang isang kilay. Wala, honey. Huwag mo muna ako isipin. Focus ka muna sa trabaho. Ayos lang ako. Honey, tumingin ka sa mga mata ko. Maotoridad na saad ni Hero. Napapikit ng mariin si Nami at pilit nang ngumiti sabay tingin sa screen. Honey, bukas na tayo mag-usap. Pagod ako at low battery na rin ang cellphone ko. Pagsisinungaling ni Nami. Hindi lowbat ang cellphone niya, dahilan niya lang yon para putulin ang usapan nilang dalawa. Okay, I love you, honey. Matamlay na sagot ni Hero. I love you too, Hero. Si Nami na ang nag-end ng call. Hindi na niya hinintay na makapagsalita pa ulit si Hero. Humagulgol ng iyak si Nami at dumapa sa sofa bed.
I'm sorry, Hero. I'm sorry. I'm sorry. Nagtungo si Nami sa probinsya nila at inamin niya ang kalagayan sa mga magulang. Nagalit at nasermonan siya ng ina. Ngunit sa huli ay niyakap siya nito at inintindi ang sitwasyon niya. Lumipas ang 5 taon, marami ang nagbago. Ganap ng CEO si Hero at babalik na sa Pinas. Marami siyang tanong na kailangang masagot. Mula nang hindi na niya nakausap si Nami ay para siyang masisiraan ng bait. Nasapak pa siya ng ama at sinabihan siyang ituon muna ang lahat ng atensyon sa trabaho bago harapin ang problema nila ni Nami. Si Nami naman ay nagtatanim ng mga gulay at ibinebenta ito sa bayan para matustusan ang pangangailangan ng anak niya. Nagluluto rin siya ng kakanin at mga ulam para ibenta, pandagdag sa gastusin. At sa awa ng Diyos ay nakapagtapos ang 2 niyang kapatid at ngayon ay may mga trabaho na. Namatay ang ama nila bago pa makagraduate ang 2 dahil hindi na kinakaya ng katawan nito ang sakit. Sobrang nalungkot ang ina niya, ngunit nang isilang niya si Kurt, kahit papaano ay bumalik ang sigla nito nang masilayan at mahawakan nito ang unang apo. Mama! 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 Sigaw na tawag ni Kurt. Narito ako sa kusina! Sigaw na sagot ni Nami. Nagluluto siya ng agahan nila. Sama ako kay Tito Bibo! Nakangiting paalam ni Kurt sa ina. Nilingon ni Nami ang anak na napakalapad ng ngiti. Napangiti na rin siya sa itsura nito. Kamukha talaga nito ang ama. Sige, basta wag ka pasaway sa tito mo ha. Wag ka malikot at baka mawala ka sa bayan. Tumango si Kurt at niyakap ang mga hita ni Nami. Salamat, Mama! Nakangiting tumango-tango si Nami. Sa edad na 4 na taon ay hindi ito bulol na bata at napakatalino pa. Madali nitong maintindihan ang isang bagay, lalo pa kung pinapaliwanag dito. Katulad na lang sa paghahanap nito ng ama. Sinabi niya sa bata na nasa ibang bansa ang tatay nito para magtrabaho. Alis na kami ate. Pasabi na lang kay nanay na nagpunta kami sa bayan. Paalam ni Bibo. Sige, ingat kayo. Ilang minuto lang bago nakaalis ang magtiyo ay lumabas na ng kwarto ang ina ni Nami. Nay, kain na po. Nasaan ang apo ko? Agad na tanong ni Inday. Isinama ni Bibo sa bayan. Sagot ni Nami. Naglagay siya ng 2 plato sa lamesa para makakain na sila ng agahan. Habang nagsasandok ng sinangag na kanin si Inday, ay nagtanong siya kay Nami. Ano nang balita kay Hero? Nakauwi na ba siya? Nahinto si Nami sa pagsali ng tubig sa baso at sabay bumuntong hininga. Wala, Nay. Matamlay na sagot ni Nami. Hindi na kumibo si Inday. Tahimik silang kumakain ng agahan. Nang patapos na sila, ay biglang dumating ang isa pang kapatid ni Nami na mula sa Maynila dahil doon ito nagtatrabaho bilang pulis. Samantalang si Bibo ay teacher dito sa lugar nila. Nay! Ate! Masiglang sambit ni Roy. Nilapitan niya ang ina at hinalikan ito sa ulo. Oh, bakit ka umuwi ka agad? Kauwi mo lang nung nakarang araw ah. Nagtatakang tanong ni Nami dahil sa 1 buwan, 1 beses lang ito umuwi sa kanila para bumisita at mag-abot ng pera. Si ate naman parang ayaw ako makita. Tila nagtatampo na saad ni Roy. Nakatanggap ng malakas na katok si Roy kay Nami at hinila pa ang tenga nito. Aray ate! Kung makakalto ka, parang hindi pulis ang inaaway mo. Parang batang saad ni Roy habang nakatulis ang nguso. Pulis-pulis ka dyan? Wala akong pakialam kung pulis ka. Ate mo ako. May problema ka ba? Siguro may ginawa kang kalokohan sa trabaho mo. Taas kilay na saad ni Nami. Ate naman, grabe ka mag-isip. Nagpunta ako rito.
para personal na sabihin sa'yo na nakauwi na si Kuya Hero. Namilog ang mga mata ni Nami at nampahawak sa dibdib. Sobrang bilis ng tibok nito. Nakaramdam siya ng saya, takot at pananabik na makita muli si Hero. Hindi mo ba ako binibiro? Tulalang tanong ni Nami. Hindi, totoong sinasabi ko. Kahapon lang siya nakabalik dito sa Pinas. Pero ate, kasi Tila nag-aalangan si Roy na sabihin ang iba pang nalaman. Ano? Hindi ka ba nag-open ng social media account mo? Umiling si Nami. Natatakot ako kasi baka biglang may makita ako tungkol kay Hero. Baka nag-asawa na siya. Wala pang asawa si Kuya Hero. May pumipigil kay Roy na sabihin ang tungkol sa nalaman niya na may bago ng nobya si Hero. Sama ako sa'yo ngayon sa Maynila. Kailangan ko makausap si Hero. Agarang desisyon ni Nami. Sure ka ate? Tumango si Nami. Nay, kayo muna ni Bibong bahala kay Kurt. Sige anak, ayusin na ninyo ni Hero ang relasyon niyong alang-alang sa apo ko. Tara na. Aya ni Nami sabay hawak sa braso ng kapatid. Inalis ni Roy ang kamay ni Nami na nasa braso. Ate, maligo ka kaya muna. Doon lang napagtanto ni Nami na hindi pa siya naliligo at mukha pang binagyuhan ang buhok. Sa sobrang excited na makita si Hero, ay nawala sa isip niya na maligo at mag-ayos muna. Saglit maliligo muna ako. Dali-daling nagtungo sa banyo si Nami. Napailing na lang si Roy. Hindi niya masisi ang ate niya na ganon ang naging reaksyon. Matagal na nitong hinihintay ang pagbabalik ni Hero. Lumuwas ng Maynila si Nami kasamang kapatid. Iho, nag-usap na ba kayo ni Nami? Hindi sa pinapakialaman kita. Bakit may iba ka ng nobya? Tanong ni Carolita kay Hero. Ma'am, hindi ko nobya si Fiona. Siya lang tong dikit ng dikit sa akin. Hindi ko pa nakakausap si Nami. Napakaraming gumugulo sa isipan ko. Kung bakit hindi na niya ako kinausap. Tumayo mula sa pagkakaupo sa sofa si Carolita at nilapitan si Hero. Tumabi siya rito at pinatong ang kamay sa balikat nito. Iho, I like Nami for you. Hindi ko alam kung anong nangyari sa relasyon ninyo. Pero hanapin mo siya. Kausapin mo. Malumanay na saad ni Carolita habang hinahaplos ang buhok ni Hero. Hindi ko rin alam kung anong nangyari sa amin. Pabulong na saad ni Hero. Nabulahaw silang mag-ina nang marinig nila ang matinis na boses ni Fiona. Love! Love! Where are you? I miss you so much! Sigaw ni Fiona na akala mo pag may-ari nito ang bahay. Ma'am, pasensya na. Hindi ko napigilang pumasok. Nagpupumilit eh. Nakayukong saad na katulong. Si Fiona ay anak ng isa sa business partner ng company nila. Simula nang malapit na ipasa kay Hero ang pagiging CEO, ay lagi na itong nakabuntot at dikit kay Hero. There you are! Nakangising saad ni Fiona nang makita si Hero. Kumunot ang noo ni Hero at napailing habang nakatingin kay Fiona. Maarte itong naglalakad na halos ibalibag na ang balakang, magmukha lang sexy sa paglalakad. Sa paningin ni Hero ay parang naglalakad na posteng sira ang babae. Wala pa ring tatalo sa kaseksihan ni Nami. Para sa kanya, si Nami lang ang pinakamaganda at sexy sa paningin niya. What are you doing here? May diing tanong ni Hero. Pinaparamdam niya kay Fiona na ayaw niya itong makita. Oh dear, I know you missed me. Hi Mother, how are you? By the way, I'm Fiona, your future daughter-in-law. Maarteng pakilala ni Fiona at inihalad ang kamay kay Carolita. Pumait ang pagmumukha ni Carolita dahil hindi niya nagustuhan ang paraan ng pananalita ni Fiona. Hindi niya tinanggap ang kamay nito na nakalahad. Sa halip ay tumalikod siya. I
Ayusin mo ang mga desisyon mo sa buhay, Hero. Huling sinabi ni Carolita bago naglakad paakyat sa hagdan para magtungo sa silid. Nagkibit balikat lang si Fiona at maharot na yumakap sa malaking braso ni Hero. Siniguro niyang nakadiin ang dibdib niya at pasimpleng ikinikiskis. Inis namang inalis ni Hero ang pagkakalingkis ng kamay ni Fiona sa braso niya. What are you doing here? Ulit na tanong ni Hero. Kunwaring nagpaawa ng mukha si Fiona at umaktong maiiyak. Ngunit sa halip na maawa si Hero ay mas lalo siyang nainis. Kung lalaki lang si Fiona ay kanina pa niya ito sinapak. Parang sasabog ng ulo ni Hero sa inis. Nilagpasan niya si Fiona at naglakad na palabas ng bahay. Alam niyang nakasunod lang ito dahil rinig niya ang lagatak ng takong nito. Nang nasa labas na sila ng gate, ay humarang si Fiona kay Hero at lumambitin ito sa leeg. Sabay halik sa labi ni Hero. Sa gulat ni Hero ay hindi siya kaagad nakagalaw para itulak ang babae. Ang tagpong yon ang naabutan at nakita ni Nami. Kabababa lang niya sa taxi. Naisa na siyang ihatid ng kapatid, ngunit tumanggi siya dahil alam niyang may pasok pa ito. Naguunahang pumatak ang mga luha ni Nami habang nakatanaw kay Hero at sa babaeng kahalikan nito. Pinahid niya ang luha at pumasok ulit sa taxi. Manong, alis na po tayo. Humihikbing saad ni Nami. Saan po tayo, ma'am? Tanong ng taxi driver. Hindi nakasagot si Nami dahil sa lakas ng hagulgol niya. Napakamot na lang sa ulo ang taxi driver at nag-drive papunta sa Freedom Park. Ma'am, nandito na po tayo sa park. Untag ng taxi driver kay Nami na hindi pa rin tumitigil sa pag-iyak. Nahiya naman si Nami at inabot na ang bayad. Lumabas siya sa taxi at naghanap ng mauupuan. May iba ka na pala. Bulong sa hangin ni Nami. Napaigtad ng katawan si Nami nang bumuhos ang ulan. Tumingala siya at sinalubong ng muka ang pagpatak ng ulan. Akala ko, mahal mo ko. Tumayo si Nami at wala sa sariling naglakad. Bahala na kung saan siya dalhin ng mga paa. Masyado siyang nasasaktan para makapag-isip pa ng tama. Parang nablangko ang utak niya at ang tanging laman ng isip ay ang eksena na may kahalikang iba si Hero. Habang nagmamaneho si Hero papunta sa bahay nila ni Nami, biglang bumuhos ang ulan. Hindi pa rin naaalis ang galit niya dahil sa ginawa ni Fiona. Natulak niya ito ng malakas kaya napasalampak ito sa kalsada dahilan para magdugo ang tuhod nito. Ngunit hindi siya nakaramdam ng konsensya dahil kasalanan naman ito. Umiyak itong umalis. Sumingkit ang mga mata ni Hero nang makita ang isang babae na pamilyar sa kanya. Para itong tulala habang naglalakad. Basang-basa na ito ng ulan. Nang makilala niya kung sino ito, ay namilog ang mga mata niya at nawala bigla ang ines na nararamdaman. Iginilid niya ang sasakyan malapit sa babae. Bumaba siya at naglakad palapit kay Nami. Nami. Nahihirap ang bigkas ni Hero. Napahinto sa paglalakad si Nami nang marinig ang boses ni Hero. Dahan-dahan siyang lumingon kung saan nanggaling ang boses. Napasinghap siya nang makita si Hero. Muntik pa siyang mabuwal sa kinatatayuan. Mabuti na lang maagap si Hero. Agad itong lumapit sa kanya at hinawakan siya sa bewang upang alalayan. Napapikit siya ng mariin nang maamoy ang perfume nito. Nami, ikaw nga. Namamaos na saad ni Hero. Niyakap niya ng mahigpit si Nami. Mabilis namang tinulak ni Nami si Hero at umiling. Nasaktan at nagtaka si Hero sa ginawa ni Nami. Sa isip niya ay baka may iba na si Nami, kaya gano'n na lang siya nito itulak. Pasok ka sa kotse.
Iatid kita. Basa ka na. Malumanay na saad ni Hero, ngunit mababaanag sa boses niya na nasasaktan siya. Pinilit pa rin niyang magpakatatag kahit na naiiyak siya. Huwag na. Please, Nami. Putol ni Hero sa sasabihin ni Nami. Hindi na nakipagtalo si Nami dahil nilalamig na rin siya. Saan kita ihahatid? Tanong ni Hero nang makapasok sila sa loob ng sasakyan. Hindi sumagot si Nami. Ibinaling niya ang paningin sa labas ng bintana. Napabuntong hininga na lamang si Hero at nagmaneho patungo sa bahay nila. Bakit dito mo ko dinala? Taas kilay na tanong ni Nami. Dahil hindi mo sinagot ang tanong ko. Malay ko ba kung anong laman ng isip mo? Bumaba ka na riyan. Alam kong nilalamig ka na. Huwag ka na makipagtalo pa. Pagod ako. Malamyang sagot ni Hero. Nauna na siyang maglakad para pumasok sa loob ng bahay. Nag-alangan pa si Nami kung bababa o hindi. Ngunit sa huli ay bumaba siya dahil nanginginig na ang katawan niya sa lamig. Nang makapasok si Nami sa loob ng bahay ay mapait siyang napangiti habang inililibot ang paningin. Walang nagbago mula noong umalis siya sa bahay nila ni Hero. Malinis ang loob. Siguro ay buwan-buwan may pumupunta rito upang maglinis. Napaigtad siya ng katawan at napapikit nang may tumama na tuwalya sa mukha niya. Ikaw muna maligo. Baliwalang saad ni Hero. Nagtungo siya sa kusina para magtimpla ng kape. Napairap si Nami at naglakad na papunta sa banyo. Habang naliligo ay maraming tumatakbo sa isipan niya. Kung paano sasabihin kay Hero ang tungkol sa anak nila at kung paano itatanong bakit siya nito pinagpalit. Tapos na maligo si Nami ngunit ayaw pa niya lumabas dahil nagtatalo pa ang isip niya sa mga bagay-bagay. Akala ko nakatulog ka na sa banyo. Lumamig na ang kape at natuyo na ang damit ko. Reklamo ni Hero. Napakagatlabi si Nami at nakonsensya dahil totoo ang sinabi ni Hero. Pati ang buhok nito ay tuyo na. Pinagtimpla kita ulit. Umupo ka na riyan. Saad ni Hero at tinuro ang bakanteng upuan katapat ng lamesa. Ako na. Maligo ka na. Baka magkasakit ka pa niyan. Tanggi ni Nami. Tumaas ang isang kilay ni Hero. Naisip mo pala yun? Parang ayaw mo nang lumabas sa banyo at doon na lang tumira. Tila nang ngaasar na saad niya. Napayuko si Nami at hindi na kumibo. Nagtimpla ulit ng kape si Hero at inilapag sa lamesa. Inumin mo para mainitan ang katawan mo. Maliligo lang ako. Saktong ubos na ang kape ni Nami ay bumukas ang pinto ng banyo at lumabas doon si Hero na nakatapis lang ng tuwalya ang pang-ibabang katawan. Napatili si Nami at napaiwas ng tingin nang biglang alisin ni Hero ang tuwalyang nakatapis sa masela nitong katawan. Bakit ka sumigaw? Kala mo naman, hindi mo pa to nakita. You even suck and lick it, Nami. Nakangising saad ni Hero. Naglakad siya na nakahubad palapit kay Nami na namumula ang buong muka. Tumingin siya ulit sa kinatatayuan ni Hero, ngunit agad ring napaiwas nang makita na naglalakad ito palapit sa kanya. Huwag ka lalapit! Sisipain ko yan! Banta ni Nami. Napahinto si Hero at nawala ang ngisi sa labi. Napalitan ito ng seryosong muka. Why? May iba ka na? Marahas na tumingin si Nami sa mukha ni Hero. Naiinis siya sa ibang bahagi ng utak niya na nagsasabing bumaba ang tingin sa pagitan ng mga hita nito. Baka ikaw! Sino kayang may kahalikang babae? Sigaw ni Nami at napatakip bigla ng bibig nang mapagtanto ang lumabas na salita roon. Unti-unting sumilay ang ngiti sa labi ni Hero. Nagsiselos pala si Nami dahil nakita nito ang eksena kung saan hinalikan siya ni Fiona. She's nothing. Nakangiting saad ni Hero.
Naglakad ulit siya palapit kay Nami at hinawakan ang pisngi nito nang makalapit siya. Nothing ka dyan! Hinampas ni Nami ang malapad na dibdib ni Hiro. Hinuli ni Hiro ang kamay ni Nami at pinisil ito. Yes. Bakit ka kasi umalis ka agad? Nakita mo sana kung paano ko siya tinulak. Tinulak mo siya? Hindi makapaniwalang tanong ni Nami. Yes. Sagot ni Hiro, sabay halik sa likod ng palad ni Nami at inamoy-amoy ito. Nami, I miss you so much. Binawi ni Nami ang kamay at tinulak si Hiro. Magdamit ka na kaya? Mahinang natawa si Hiro. Naglakad na siya papunta sa cabinet at kumuha ng maisusuot. Bagay talaga sa iyong damit ko. Mas lalo kang gumaganda sa paningin ko. Inirapan ni Nami si Hiro at napatingin sa matambok na puwetan nito. Hula ko, wala kang suot na. Pinandilata ni Nami ng mga mata si Hiro na ikinatawa ng lalaki. Magpa-deliver na lang tayo ng foods. Anong gusto mo? Bahala ka. Pwedeng magpabili ka. Kahit underwear lang. Mataray na sagot ni Nami. Sure? Damit mo magpabili ka? Bukas na lang kita ihahatid. Malakas kasi ang ulan ngayon at pagod rin ako. Gusto ko nang matulog. Saad ni Hiro habang nagtitipa sa cellphone. Tumangulang si Nami bilang sagot kahit alam niyang hindi ito makikita ni Hiro. Dahil abala ito sa cellphone upang umorder ng pagkain nila. Wag na, underwear lang. Tuyo na ang damit ko bukas. Bakit ka pa kasi magpapanti? Hindi ko naman yan sisilipin. Namula ang pisngi ni Nami at tinapunan ng matalim na tingin si Hiro. Nang dumating ang order nila ay tahimik silang kumakain. Walang naglakas loob na maunang magsalita. Hanggang sa matapos sila, si Hiro na ang naglikpit. Matulog ka na. Doon ka sa kama ko. Dito na lang ako sa sofa. Mungkahi ni Hiro. Kasya ka ba dyan? Ngumisi si Hiro. Bakit? Gusto mo tabi tayo? Che, manikas ka. Bala ka dyan. Piko na saad ni Nami. Mabibigat ang bawat hakbang na naglakad papunta sa kama at itinapon ang sarili doon sabay talukbong ng kumot. Nagtatanong lang. Natatawang saad ni Hiro. Kahit kailan, pikon talaga si Nami at hindi ito nagbago. Hindi mapakali si Hiro sa sofa dahil hindi kasya ang katawan niya. Masyado siyang malaki para humiga dito. Yamot na umupo siya at tumingin sa pinto ng silid. Nami? Malambing na tawag ni Hiro at mahinang kumatok sa pinto. Nami? Ulit na tawag ni Hiro. Dahan-dahan na pinihit ni Hiro ang seradura at binuksan ang pinto. Pumasok siya sa loob at maingat na sinarado ang pinto. At mabagal ang bawat hakbang para hindi makagawa ng kahit anumang ingay. Gising ka pa? Pabulong na tanong ni Hiro habang sundot-sundot sa kumot. Ano ba? Buliyaw ni Nami sabay alis ng kumot na nakabalot sa katawan niya. Hindi ako makatulog sa sofa. Hindi ako kasya. Pwede ba tumabi? Malaki naman itong kama. Nagmamakaawang saad ni Hiro. Mabigat na bumuntong hininga si Nami. Kinuha niya ang isang unan at inilagay sa gitna ng kama upang maging harang sa pagitan nilang dalawa. Thank you, Nami. Nakangiting saad ni Hiro. Lumubog ang kama nang humiga na si Hiro doon. Huwag ka magpasalamat. Sa'yo naman to. Sa'yo rin to. Kung ano meron sa akin ay sa'yo rin. Saad ni Hiro habang nakapikit ang mga mata dahil inaantok na siya. Napangiti si Nami at kinilig sa sinabi ni Hiro. Pakiramdam niya ay mahal pa siya nito. Sinilip ni Nami si Hiro nang marinig niya ang mahinang hilik nito. Tanda na tulog na ito. Pinikit niya ang mga mata at nakatulog na rin siya.
Kinaumagahan, nagising si Nami na parang nanginginig ang kama. Dinilat niya ang mga mata at nakitang nakabaluktot si Hiro na parang sanggol. At ito palang nanginginig. Hinawakan niya ang braso nito at ganoon na lang ang gulat na sobrang init nito. Inaapoy ito ng lagnat. Sinisisi ni Nami ang sarili kung bakit inaapoy ng lagnat si Hiro. Dahil ang tagal niya sa banyo, natuyuan ito ng damit sa katawan. Hiro, mahinang tawag ni Nami. Marahan niyang tinapik-tapik ang braso nito para gisingin. Tanging ungol lang ang sinagot ni Hiro. Inayos ni Nami ang kumot na nakabalot kay Hiro at hinaplos ang noo nito na sobrang init, parang apoy na nagliliyab. Pinakialaman ni Nami ang cellphone ni Hiro. Mabuti na lang ay hindi pa nito pinalitan ang passcode. Nag-order siya ng lugaw para makain ni Hiro at gamot. Kumuha ng maliit na planggana si Nami at nilagyan ito ng tubig. Kumuha rin siya ng malinis na bimpo. Inalis niya ang kumot ni Hiro hanggang sa bewang nito at pinunasan ng kamay pataas sa braso hanggang leeg. Paulit-ulit niyang ginawa yon hanggang sa may mag-doorbell. Piniga niya ang bimpo at inilagay sa noo ni Hiro bago tumayo. Binayaran ni Nami ang order at inilagay sa mangkok ang lugaw. Hiro? Marahan na tinapik ni Nami ang pisngi ni Hiro. Kumain ka na para makainom ka ng gamot. Ungol ni Hiro. Sige na, umupo ka na. Pilitin mong kumain. Dahan-dahan na minulat ni Hiro ang mga mata. Why? Namamaos na tanong ni Hiro. Pakiramdam niya ay tuyo ang lalamunan. Ha? Takang tanong ni Nami. Hindi sumagot si Hiro. Ipinakit niya ang mga mata dahil pakiramdam niya masusuka siya sa pagkahilo. Kumain ka na, kahit konti lang. Nagmamakaawang saad ni Nami. Nag-aalala siya kay Hiro dahil nanginginig ng sobra ang katawan nito. Gustong magsalita ni Hiro ngunit wala na siyang lakas. Hinihila ang kamalayan niya sa kadiliman. Ang boses ni Nami ay hindi niya marinig ng maayos. Parang napakalalim nito. Naiiyak na si Nami habang marahan na tinapik-tapik ang pisngi ni Hiro. Ngunit ungol lang ang sagot nito. Hiro, kapag hindi ka pa dumilat at kumain, tatawag na ako ng ambulansya. Naluluhang saad ni Nami. Hinaplos niya ang napakainit na pisngi ni Hiro. Pinilit ni Hiro idilat ang mga mata nang marinig ang sinabi ni Nami. Hindi niya nanaisin na madala sa ospital. Malaki ang chance mawala na naman sa paningin niya ito. Mas mabuting nandito siya sa bahay. Malaki ang chance na ito ang mag-aalaga sa kanya. Hinawakan ni Hiro ang kamay ni Nami na nasa pisngi niya. Don't cry. And please, don't leave me again. Paos na saad niya. Para siyang nakikipaghabulan sa hangin dahil nahihirapan siyang magsalita. Kahit kailan, di kita iniwan. Kumain ka na, kahit konti lang. Magkalaman lang ang tiyan mo. Tumango si Hiro. Inalalaya ni Nami si Hiro para makaupo. Nilagyan ni Nami ng 2 unan sa likuran nito para maging komportable. Nangihinang tumingala si Hiro at mariin na pinikit ang mga mata. Hiro, dali na kaya kita sa ospital? No. Mariing tanggi ni Hiro. Okay, susubuan kita. Hinipa ni Nami ang lugaw na nasa kutsara bago ilapit sa bibig ni Hiro. Sinubuan ni Nami si Hiro hanggang sa umayaw na ito. Nakakalahati lang ang lugaw na nasa mangkok. Ito, inumin mo. Inabot ni Nami ang gamot kay Hiro at binigyan ito ng baso na may lamang tubig. Salamat. Saad ni Hiro nang matapos uminom ng gamot. Maingat na inalalaya ni Nami si Hiro sa pagbalik ng higa
at inayos ang kumot nito. Bibili lang ako sa grocery store. Wala kasing stock dito. Paalam ni Nami. Babalik ka? Oo, tatawagan ko si Tita Carolita pagkabalik ko. Para siya nang bahala sa'yo. No. Ikaw ang mag-alaga sa akin. Huwag ka na kumontra. Madiing saad ni Hero. Habang nagsasalita siya ay nakapikit lang ang mga mata niya dahil kapag nakadilat ito ay umiikot ang paningin niya. Sige, sagot ni Nami. Alis na muna ako. Babalik din ako agad. Mabilis ang bawat galaw ni Nami habang namimili na makailangan niya sa lulutuin. Malayo pa lang ay natatanaw na ni Nami ang isang babae na nakatayo sa pinto ng bahay ni Hero. Parang pamilyar sa kanya ito. Sumilab ang galit at selos niya nang malinaw na nakita ang pagmumukha ng babae. Ito yung kahalikan ni Hero. Manong, dito na lang. Gigil na saad ni Nami sabay abot ng bayad sa taxi driver. Nang makababa si Nami sa taxi, ay huminga siya ng malalim at tumayo ng tuwid at pinatapang ang muka. Bahagya pa niyang tinaas ang kilay para magmukhang mataray. Excuse me, miss. Dadaan ako. Huwag kang paharang-harang sa pinto ng bahay ko. Saad ni Nami. Madiin at nilakasan niya ang pagkakasabi ng bahay ko para ipaintindi sa babae na pagmamayari niya ang bahay na ito. Tumaas ang kilay ni Fiona at hinagod ng tingin si Nami mula paa hanggang ulo. Who are you? Mataray na tanong ni Fiona. Hindi ito sinagot ni Nami at inirapan lang. Inilapag ni Nami ang mga pinamili sa sahig at dinukot sa bulsa ng pantalon ang susi ng bahay. Binuksan niya ang pinto at akmang kukunin na ang mga pinamili. Walang pasabi na pumasok ang babae sa loob ng bahay. Hoy! Sigaw ni Nami sa babae na tuloy-tuloy ang lakad papasok. Pinasok muna ni Nami ang pinamili bago sinundan ng babae na diretso ang lakad papunta sa silid kung nasaan si Hero. Love! Matinis na saad ni Fiona. Napabalikwas naman ng bangon si Hero nang marinig ang boses ni Fiona. Parang nawala bigla ang lagnat niya at nais itong ibalibag sa labas ng bahay. Baka maabutan ito ni Nami. Napaigik siya at humawak sa ulo nang bigla itong kumirot. Nabigla yata sa reaksyon ng katawan niya. Kahit papaano ay gumaan ang pakiramdam niya nang makainom siya ng gamot. What are you doing here, Fiona? Galit na saad ni Hero. Nanigas ang katawan niya nang makita si Nami sa likuran ni Fiona at hindi maipinta ang pagmumukha nito. My dad want to talk to you about our wedding. Baliwalang saad ni Fiona na parang hindi narinig ang galit na boses ni Hero. Napasabunot ng buhok si Hero dahil hindi niya alam paano itataboy si Fiona sa buhay niya. Para itong linta na mahirap alisin. Baliwala lahat ang masasakit na salita na ibinabato niya rito at kahit na ilang beses na niyang sinabi na may nobya na siya ay para itong bingi na walang narinig. Hindi mo sinabi na ikakasal ka na. Mapait na saad ni Nami. Ang mukha niya ay parang ulap na makulimlim na at anumang oras ay parang kikidlat. Nami, baliwang babae na yan. Hindi ko yan nobya. Alam mo na, ikaw ang nobya ko at ikaw ang papakasalan ko. Paliwanag ni Hero. Pinilit niya tumayo kahit nanginig pa ang mga tuhod. What are you talking about? Hero, who is she? Taas kilay na sabat ni Fiona. She's my wife. Direktang sagot ni Hero. Humagalpak ng tawa si Fiona na parang nababaliw. Sabay turo kay Nami at parang nandidiring nakatingin. Your wife? Nangungutsang saad ni Fiona. She looks like your maid.
Namula ang mukha ni Nami at kinilig dahil sa sinabi ni Hiro na asawa siya nito. Ngunit napalitan din ng pagkainis dahil sa kagaspangan ng ugali ng babae. Nais niyang kalbuhin ang buhok nito. "Yes, I'm his wife. So back off, bitch!" Palaban na saad ni Fiona. Hindi napigilan ni Hiro na matawa dahil sa inasta ni Nami. Para itong lalaban sa gyera sa tindig nito. Tumawa ulit si Fiona na parang nang iinsulto. Sa inis ni Nami ay sinugod niya ito at gigil na hinila ang kulot nitong buhok. Inisip niya ang eksena na kahalikan nito si Hiro kaya mas lalo siyang nanggigil. "Ouch! Bitch! Stop!" Daing na sigaw ni Fiona habang nakahawak sa buhok. Parang matutuklap ang anit niya sa lakas ng pagkakahila ng kanyang buhok. Naaliw naman na nanonood lang si Hiro. Nakayuko at nakaluhod na si Fiona at umiiyak na, habang si Nami ay gigil na sinasabunutan ito. Natatawang napailing siya. Si Nami ang klase ng babae na mahinhin, palatawa, mataray, tupakin at higit sa lahat, palaban. Kaya nagustuhan niya ito. "Let me go! Let me go!" Nagmamakaawang hiyaw ni Fiona. Binitawan ni Nami si Fiona at pinandilatan ito ng mga mata. "Leave!" Matigas niyang utos, sabay turo sa pinto. Tumayo si Fiona at nagpapadyak ng mga paa na parang bata. "I won't give up! You're mine, Hiro! Only mine!" Padabog na umalis si Fiona sa bahay. Pumalakpak si Hiro. Si Nami naman ay tinapunan ng masamang tingin si Hiro na ikinatigil nito sa pagpalakpak. "Pahiram ng cellphone, matatawagan ako." Tumango si Hiro at umupo sa kama. Nakasunod lang ang tingin niya kay Nami. Tinawagan ni Nami ang kanyang kapatid na si Bibo. "Bibo? Bukas na ako uuwi. Nasaan si Kurt?" Tanong ni Fiona sa kabilang linya. Tumaas ang kilay niya nang makita na nakatingin sa kanya si Hiro. "Hello, baby? Yes, bukas pa ako uuwi. May gagawin lang ako. I love you too." Kumunot ang noo ni Hiro dahil sa narinig. May nobyo na pala si Nami at kausap pa nito. Kumulo bigla ang dugo niya. Tumayo siya at naglakad palapit kay Nami sabay hablot ng cellphone niya at siya na mismo ang nag-end call. "Uy! Ba't kinuha mo yun?" Reklamo ni Nami. "Bakit? Nabitin ka kausap ang nobyo mo?" Iritadong tanong ni Hiro. Sumilay ang ngiti sa labi ni Nami sa naisip na baka nagsiselo si Hiro. Naakala nito ang kausap niya ay nobyo niya. Ngunit ang totoo ay ang anak nila. Hinayaan na lang muna niya kung ano ang iniisip nito. "Anong ngiti-ngiti mo riyan? Magluto ka na para makakain ka na." "Pagkatapos ko magluto, uwi na ako sa amin." "Hindi pwede. May sakit pa ako." Hinawakan ni Hiro ang kamay ni Nami at itinapat sa leeg niya. Napabuntong hininga si Nami. Mainit pa rin ang katawan ni Hiro, ngunit hindi na tulad kanina na sobrang init. Tumalikod si Nami at nagtungo sa kusina para magluto. Nalungkot si Hiro dahil sa naging reaksyon ni Nami. Ayaw ba nitong kasama siya at nais na nito makasama ang bagong nobyo? Sa isip niya ay pangit ng pangalan ng nobyo nito, Kurt. Naglakad si Hiro para sundan si Nami. Naggagagayat na ito ng mga sangkap na lulutuin. Hinila niya ang upuan sa ilalim ng lamesa at umupo doon. "Bakit ka nandito? Dapat nakahiga ka lang." Saad ni Nami na hindi nililingon si Hiro. Tumayo si Hiro mula sa pagkakaupo at naglakad palapit kay Nami. Napailalim ng
katawan si Nami nang yakapin siya ni Hiro at naramdaman niya ang init ng katawan nito. Anong ginagawa mo? Nauutal na tanong ni Nami. Niyayakap ka. Kasi bukas, wala ka na rito. Nandun ka sa nobyo mo na si Kurt. Ang baduy ng pangalan niya. Napaubo si Nami at yumugyog ang balikat niya dahil sa pagpipigil ng tawa. Nagsalubong ang kilay ni Hiro nang maramdaman ang pagyugyog ng balikat ni Nami. Hindi ko nobyo si Kurt. Hindi? Ano mo? Nag-I love you ka nga sa kanya. Napatingin si Hiro sa maputing leeg ni Nami. Parang may magnet ito na parang hinihikayat siyang dampian ng halik. Inilapat niya ang labi sa leeg ni Nami at inamoy-amoy ito. Anong ginagawa mo? Nauutal na tanong ni Nami. Hindi niya magawang itulak si Hiro dahil gusto ito ng katawan niya. Tumigil ka, utos ni Nami. Ngunit kasalungat ito sa nais ng katawan niya. Humigpit ang pagkakayakap ni Hiro sa katawan ni Nami. Namiss kita, Nami. Nung nasa Canada ako, walang araw na hindi kita inisip. Marami akong tanong sa'yo. Sarami, hindi ko alam saan magsisimula. Ayusin mo muna ang gusot mo sa babaeng yon. Kapag okay na, puntahan mo ako sa probinsya. Doon ko ipapaliwanag at aaminin ang lahat. Inilapag ni Nami ang kutsilyo at hinarap si Hiro. Sinalubong niya ang mapungay na mga mata nito. Itinaas niya ang kamay at inabot ang mukha nito. Hinawakan ni Hiro ang kamay ni Nami at napapikit. Hiro, sana mapatawad mo ako kapag nalaman mo ng sikreto ko. Idinilat ni Hiro ang mga mata at sinalubong ang tingin ni Nami. Bumaba ang tingin niya sa labi nito. Kahit ano pa yan, mapapatawad kita. Dahan-dahan na inilalapit ni Hiro ang mukha sa mukha ni Nami at buong pagmamahal na hinalikan sa labi ito. Walang tutol na tinanggap ni Nami ang mabining halik ni Hiro. Itinaas niya ang mga kamay at niyakap sa leeg nito. Hinawakan ni Hiro ang puwet ni Nami at iniangat hanggat sa balakang niya. Dumaos-dos ang mga kamay niya mula sa puwetan papunta sa mga hita. Si Nami naman siya sa buhok nito nang pinisil-pisil nito ang isa niyang hita. Nami. Paos na bikas ni Hiro sa pagitan ng halik nila. Hiro. Paos ring sagot ni Nami at napatingala nang bumaba ang halik ni Hiro sa leeg niya. Namalayan na lang ni Nami na nasa silid na sila nang ihiga siya sa kama ni Hiro. Ganoon na lang ang pagkalasing niya sa halik nito at hindi namalayan ang nangyayari sa kapaligiran. Napaliyad ng katawan si Nami nang gumapang ang malapad na kamay ni Hiro sa puso niya, pataas sa dibdib. Ang pagluluto sana ni Nami ay nauwi sa mainit na pag-iisa ng katawan nilang dalawa ni Hiro. Bawat halik at haplos ay sabik na sabik silang dalawa. Nakailang ulit sila sa pagtatalik at parang walang sakit si Hiro ng mga oras na yon. Dahil sa bugso ng damdamin at pagkasabik kay Nami. Nakatulog si Nami dahil sa pagod. Samantalang si Hiro ay nakatitig lang sa maamong mukha ni Nami. Hinaplos niya ang buhok nito at hinalikan sa noo. Tumayo si Hiro sa kama at pinulupot ang boxer short at yun lang ang sinuot. Nagtungo siya sa kusina para ipagpatuloy ang naudlot na pagluluto ni Nami. Base sa mga sangkap ay adobong baboy ang balak lutuin ni Nami. Naalimpungatan si Nami nang maamoy ang niluluto ni Hiro. Napabalikwas siya ng bangon nang maalala na magluluto sana siya ngunit hindi niya nagawa dahil sa nangyari sa kanilang dalawa ni Hiro.
Bumangon sa kama si Nami at pinulot ang t-shirt ni Hero at sinuot ito. Napatingin siya sa bagong panty na nasira ni Hero dahil marahas na hinablot nito. Napailing na lang siya at napangiti. Naabutan ni Nami na naglalatag na ng mga plato si Hero sa lamesa. May kanin na at adobong baboy na umuusok pa dahil bagong luto. Mabuti gising ka na. Kumain na tayo. Alam kong gutom ka na. Nakangiting saad ni Hero, sabay kindat kay Nami. Wala ka ng sakit? Meron. Medyo. Kaya kailangan ko pa ng alaga mo. Talaga lang ah. Nagawa mo na ngang umararo. Sinira mo pang panty ko. Napangisi si Hero at tumingin sa pagitan ng mga hita ni Nami. So walang harang yan? Nakangising tanong ni Hero, sabay nguso. Che, maandar na naman ang kamanyakan mo. Pagtataray ni Nami. Napahalakak si Hero. Sige na, umupo ka na. Kain na tayo. Baka ikaw pang kainin ko. Umupo si Nami at siya na ang naunang nagsandok. Habang si Hero ay nakangiting nakatingin kay Nami. Para kang baliw. Inis na saad ni Nami. Oo, baliw sa'yo. Dapat nga galit ako dahil bigla mo na lang akong hindi kinausap. Maririnig sa boses ni Hero ang hinanakit. Nahinto sa pagsubo si Nami at tumingin kay Hero. Bilib siya dito dahil wala siyang narinig na panunumbat at hindi ito nagagalit sa kanya. Akala niya kapag nagkita sila ulit ay makakarinig siya ng masasakit na salita dahil sa ginawa niya. May rason ako. Yeah, I know. Hindi mo naman magagawa yun kung walang dahilan. Kung ano man yun, naiintindihan ko. Ganun kita kamahal, Nami. Napangiti si Nami at nakiliti ang kaibuturan ng puso. Hindi siya nagkamali ng lalaking pinili at pinag-alayan ng pagmamahal. Hero, paano kung malaman mo na may anak ka na? Kinakabahang tanong ni Nami. Parang hinahalukay ang sikmura niya dahil sa kaba na nararamdaman sa maaring isagot nito. Anak? Kanino? Malamang sa'yo. Ikaw lang naman ang babae na pinasukan ko. Kahit babaero ko dati. Hindi ko sila ginalaw. Ikaw lang ang nakatikim sa masarap kong hotdog. Natatawang sagot ni Hero. Napailing na lang si Nami dahil laging may kalokohan ang sagot ni Hero. Ngunit dahil sa sagot nito ay kahit papaano nawawala ang kaba niya. Pinasukan talaga? Sagutin mo na lang kasi. Ako na yatang pinakamasayang tao sa mundo. Bakit? May anak na tayo? Hindi nakasagot si Nami. Sunod-sunod ang subo niya ng kanin at hindi makatingin kay Hero. Nagtaka si Hero at napataas na lang ng kilay. Nahiwagaan siya sa tanong ni Nami. Sigurado siyang may tinatago ito sa kanya. Malalaman niya rin sa huli kung ano ito. Isang nakakabinging katahimikan ang namutawi sa kanilang dalawa. Tanging mga tunog ng kubyertos lang ang maririnig. Nang matapos na sila kumain, ay si Hero sana ang magliligpit ng pinagkainan nila. Ngunit sinaway siya ni Nami at ito ang nagligpit. Inumin mo na ang gamot mo at matulog ka. Utos ni Nami. Yes, honey. Nakangiting sagot ni Hero. Honey? Honey mo mukha mo. Kala mo, di na ako galit sa pagpunta ng babae mo rito? Pagtataray na saad ni Nami. Hindi ko nga babae yun. Huwag ka na magselos. Ikaw lang babae ko. Ang mahal ko at mamahalin ko hanggang sa huling hininga ko. Namula ang buong mukha ni Nami at dinaan sa irap ang kilig na nararamdaman. Hindi ako nagsiselos. Kailan niya. Okay, sabi mo eh. Sabihin ko lang sa'yo, nanlalaking butas ng ilong mo kapag nagsiselos ka.
Nakangising saad ni Hero. Napayuko ng ulo si Nami at tinalikuran si Hero. Naglakad siya bitbit ang mga plato papunta sa lababo. Galing talaga mga sar. Gigil na bulong ni Nami. Humiga sa kama si Hero. Ipinatong niya ang kanang kamay sa noo at tumitig sa kisame. Masaya siya dahil muling nakasama si Nami. Ngunit may nais muna siyang ayusin bago masinsinang kausapin ito. Kailangan niyang maalis sa buhay si Fiona na pinaglihi yata sa kamanhiran. Itigil mo na yan. Saad ni Hero. Walang ibang ginawa si Nami kundi punasan si Hero para bumaba ang lagnat nito hanggang sa paggabi na. Para siguradong umayos ng pakiramdam mo. Hindi naman nakakapagod to. Nakatulog ako na pinupunasan mo. At hanggang sa magising ako, pinupunasan mo pa rin ako. Tumaas ang isang kilay ni Nami. Bakit? Nagrereklamo ka ba? Para ano ba't narito ko kung hindi kita aasikasuhin? Hinawakan ni Hero ang kamay ni Nami na may bimpo. Makita at nasa tabi lang kita. Sapat na. He, huwag mo akong daanin sa mabulaklak mong bibig. Hindi ka gagaling kung tititigan lang kita buong araw. Mataray na saad ni Nami at iningusan niya si Hero. Ngumisi si Hero nang may pumasok na kapilyuhan sa isipan. Meron namang ibang paraan para gumaling ako kaagad. Hindi yung pinupunasan mo lang ang katawan ko. Pwede namang magpapawis ako at kailangan kong tulong mo. Gusto mo? Nakangising saad ni Hero. Agad na nakuha ni Nami ang nais ipahiwatig ni Hero. Namula ang buong mukha niya. Hinampas niya si Hero ng hawak na bimpo. Natatawa namang sinangga ni Hero ang paghahampas-hampas sa kanya ni Nami ng hawak nitong bimpo. Kahit kailan, manyak ka? Hiyaw ni Nami. Hey, stop! Natatawang saad ni Hero. Huminto naman si Nami at inirapan si Hero. Bakit ka nagalit? Magpapatulong ako para mag-exercise, para pawisan ako. Hihiga ako sa sahig at didiinan mong mapa ako para magawa kong pagpapawis na yun. Natatawang paliwanag ni Hero. Bakit? Ano bang iniisip mo? Parang mas gusto ko yata yan. Pareho tayong mag-e-enjoy at pagpapawisan. Biglang napahiya si Nami dahil iba ang iniisip niya. Ewan ko sa'yo. Tumayo si Nami at naglakad palabas ng silid. Pumunta siya sa sala at umupo sa sofa. Kinuha niya ang remote na nasa center table at binuksan ang TV. Nakita ni Nami sa gilid ng mata niya na naglalakad palapit si Hero sa kinaroroonan niya. Umusod siya nang umupo sa tabi niya si Hero. Anong gusto mong dinner? Tanong ni Hero na pinipigilang matawa. Namumula pa rin ang kain namin. Mas lalong kinagandang Pa-deliver na lang tayo. Kinaumagahan, nagising si Nami na wala na sa tabi si Hero. May nakita siyang papel na nasa tabi ng lampshade. Binasa niya ito. Ang nakasulat roon, umalis ito dahil may importanteng meeting itong kailangang puntahan at sinasabing may agahan na siya sa lamesa. Napangiti si Nami nang makita na may damit na para sa kanya sa ibabaw ng kama. Kinuha niya ang damit at pumasok sa loob ng banyo. Maliligo muna siya bago kumain. Green t-shirt at maong pants ang damit na binili ni Hero. Alam talaga nito ang style ng pananamit niya. Nasa labas na ng gate si Nami at malungkot na nakatanaw sa bahay. Babalik na siya sa probinsya. Sana sa pagkikitang muli nila ni Hero ay maging maayos na para mabuo ang pamilya nila. Mama! Mama! Masayang sigaw ni Kurt nang makita si Nami na bumababa sa tricycle.
Sinalubong ni Nami ng yakap ang anak at pinanggigilan ito ng halik sa pisngi. Ilang araw lang niya na di nakasama ang anak ay na-miss na niya ito. Sabi ni Tito at Lola na pinuntahan mo raw si Papa? Nanabik na saad ni Kurt. Kumikinang ang mga mata niya dahil sa kasabikan na makita at mayakap ang ama. Oo baby, konting hintay na lang, makikita mo na si Papa mo. Napasigaw sa saya ang bata at hinalikan sa pisngi si Nami. Kamusta ang pag-uusap niyo? Tanong ni Inday. Ayos lang. Maikling sagot ni Nami. Anong ayos lang? Bakit hindi mo siya kasama? Ayaw ba niyang makita ang anak niyo? Baby, laro ka muna sa labas. Bantayin mong alaga mong si Chikoy. Kausap ni Nami sa anak niya. Si Chikoy ay isang sisiw na alaga ng anak niya. Nang makalabas na si Kurt, ay saka nagsalita si Nami. Hindi pa alam ni Hero na may anak kami. Ano? Bakit hindi mo pa sinabi? Gulat na tanong ni Inday. Naunahan ako ng takot at may dapat pa siyang ayusin sa buhay niya. Nahihirapang paliwanag ni Nami. Bumuntong hininga si Inday. Bahala kayo. Matatanda na kayo. Ang apo ko lang naman ang iniisip ko. Matagal na siyang nangungulila sa kalinga ng ama. Ma, may tiwala ako kay Hero. At sa pagpunta niya rito, alam kong maayos na namin ang pamilya namin. Nakangiting saad ni Nami. Tambak ang mga papeles na nasa desk ni Hero. Nahinto siya sa pagbabasa nang mag-ring ang cellphone niya. Men! Bati ni Hero sa kabilang linya. Kaibigan niya ito mula pagkabata at isa na itong ganap na magaling na detective. Pinakausapan niya ito na alamin ang pagkatao ni Fiona at bakit ganoon ito kapursige na makuha siya. Men, kumusta? Sorry kung ngayon lang ako nakatawag. Nanganak kasing misis ko. Sagot nito sa kabilang linya. It's okay. Congrats, men. Thank you. I sent you an email all about that lady. Nice. Thank you, men. Mahasaan ka talaga. Welcome, men. O siya, end-call ko na. Tumawag lang ako para sabihin sa'yo at nang mabasa mo agad. Agad na binuksan ni Hero ang email at binasa ang lahat ng nilalaman nito. Huli ka, Balbon. Nakangising saad ni Hero. Kaya pala ito dikit ng dikit sa kanya dahil sa yaman niya at CEO siya. Nalaman niya rin ang pinaggagawa ng ama nito at ng kasabwat nitong treasurer. Nagnanakaw ang mga ito ng pera mula sa kumpanya. Kaya pala kada buwan ay may nawawalang pera na umaabot ng milyon-milyon. Isa yon ang kinakaharap na problema ng kumpanya, ang pagkawala ng milyon kada buwan. At ang pagtaas ng presyo ng karne sa ibang branches nila na hindi naman niya tinaasan. Kagagawan pala ni Mr. Hassel. Good job, anak. I'm so proud of you. Nagmamalaking saad ng ama ni Hero. Ang ama na ni Hero ang bahala sa paghuli at pagpapakulong sa mga traidor ng kumpanya nila. Tinawagan niya si Fiona para ipaalam na alam na niya ang lahat at binantaan na huwag siyang guguluhin kundi ipapakulong niya ito kasama ang ama nito. Tinapos muna ni Hero ang mga papeles na dapat niyang pirmahan bago puntahan si Nami. Dumaan sa flower shop si Hero at binili ang paboritong bulaklak ni Nami, green roses. Nagmaneho lang ng kotse si Hero para pumunta sa lugar nila Nami. Umalis siya sa Maynila ng alas 6 ng umaga at nakarating ng alas 3 ng hapon. Muntik pa siyang maligaw dahil isang beses pa lang siyang nakarating sa bahay ni Nami. Napapreno si Hero nang biglang may batang lalaki ang lumabas sa gate ng bahay nila Nami. Tumingin ang bata sa kanya habang pinulot nito ang bola na hinabol. Tumibok ng mabilis ang puso niya habang nakatitig sa bata.
Parang nais niyang lumabas sa sasakyan at kargahin ito. Kurt, pumasok ka na. Kainin mo na tong merienda mo. Saglit, Mama. May magandang car dito sa labas ng gate natin. Nakilala ni Hero ang boses ni Nami. Kurt? Bigkas niya. Ito pala ang tinutukoy ni Nami na Kurt, na sinabihan niyang Badoy ang pangalan. Isa palang bata, na kamukhang kamukha niya. Nanlamig bigla ang katawan ni Nami nang marinig ang sinabi ng bata. May kutob siya kung kanino ang sasakyan na sinasabi nito dahil wala namang nagagawin na kotse sa lugar nila. Lumabas sa sasakyan si Hero at nilapitan ang bata na inosenteng nakatitig sa kanya. Parang nakikita niya ang sarili noong bata pa. Bahagya siyang lumuhod sa harapan ng bata para magpantay ang taas nila. Hindi na malaya ni Hero na tumutulo na ang luha sa mga mata niya habang hindi inaalis ang tingin sa bata. Inabot niya ang pisngi nito at hinaplos. Naninikip ang puso niya sa hindi malamang dahilan. Bakit po kayo umiiyak? Nagtatakang tanong ni Kurt kay Hero. Napatakip ng bibig si Nami nang makita ang eksenang yon. Bigla siyang naawa kay Hero. Nararamdaman ng dugo nito ang pagiging ama kay Kurt kahit hindi pa nito alam ang katotohanan. Hindi ko rin alam. Sagot ni Hero. Hero? Tawag ni Nami. Lumingon si Hero kung nasaan si Nami at napabaling ulit ang tingin sa bata nang magsalita ito. Mama, may tao po. Umiyak siya nung makita ako. Ba't po ba ako? Inosenteng tanong ni Kurt at nilapitan ng ina. Umiling si Nami at binuhat si Kurt. Nami? Sambit ni Hero. Ang mga mata niya ay puno ng katanungan at pagkalito. Hero, siya ang anak natin. Kurt, siya ang papa mo. Pakilala ni Nami sa dalawa. Papa! Masayang sigaw ni Kurt. Bumaba siya mula sa pagkakabuhat kay Nami at nilapitan ng ama. Itinaas niya ang dalawang kamay na parang nagpapabuhat. Nakuha naman ni Hero ang nais ng bata, agad niya itong binuhat. Sabik na niyakap ni Kurt ang ama at hinalikan ito sa pisngi. Papa! Nagbalik ka! Sabi ni Mama, kapag nagpapabalik ako, babalik ako agad. Totoo nga ako. Lagi akong nagpapakabait, kaya narito ka na. Masiglang kwento ni Kurt. Good boy. That's my son. Nakangiting saad ni Hero, sabay gulo sa buhok ng anak. Napangiti si Nami dahil masarap pakinggan ang sinabi ni Hero. Masaya siya na tanggap nito ang anak nila. Pasok, iho. Magmerienda ka muna. Napagod at nagutom ka sa mahabang biyahe. Paunlak ni Inday kay Hero. Salamat po, Nay. Pumasok sa loob ng bahay si Hero habang buhat si Kurt na nakakapit sa leeg niya. Habang si Nami naman ay nakasunod lang sa likuran. Mabuti naman at pumunta ka na rito. Medyo natagalan lang dahil marami akong inasikaso sa Maynila. Magalang na sagot ni Hero. Napangiti siya nang halikan na naman siya ni Kurt sa pisngi. Naku, pagpasensyahan mo na yung bata. Sabik na sabik lang sa'yo. Dahil matagal ka na niyan hinihintay. Ayos lang po, Nay. Kung alam ko lang na may anak pala kami ni Nami, ay agad akong nagpunta rito. Sagot ni Hero at pasimpleng sinulyapan si Nami na nakayuko. Ay, ewan ko ba sa batang yan? At anong pumasok sa kukote? Hindi ka agad sinabi sa'yo. Ayoko namang maghimasok sa relasyon ninyong dalawa. Matatanda na kayo. Kurt, anak, dito ka muna sa lola mo. May pag-uusapan lang kami ng mama mo. Pagkatapos namin mag-usap, mamasal tayo? Kausap ni Hero sa anak. Sige po.
Hinawakan ni Hiro ang kamay ni Nami at sabay silang naglakad palabas ng bahay. Sumandal siya sa kotse at tumingin kay Nami. Ano, yuyuko ka na lang dyan? Sabihin mo nang dapat sabihin. Hindi ako magagalit. Di ba ang sabi ko sa'yo, mas nangingibabaw ang pagmamahal ko sa'yo. Kahit ano pang kasalanan ang gawin mo. Itinaas ni Nami ang tingin at sinalubong ang mga mata ni Hiro. Hiro, sorry. Gusto ko lang naman na matupad mo mga pangarap mo. Kaya nilihim ko ang pagbubuntis ko. So, alam mo na, nabuntis ka nung umalis ako sa bansa? Nagtitimping saad ni Hiro. Nais niyang sigawan si Nami dahil nakakaramdam siya ng galit. Karapatan niyang malaman yun. Tumango si Nami. Fuck. Malutong na mura ni Hiro sabay suntok sa hood ng kotse niya. Napaigtad naman si Nami at napapikit. Why? Why, Nami? Karapatan ko malaman yun. Kasi baka hindi ka tumuloy sa ibang bansa. Alam naman natin kung gaano mo katagal hinintay ang pagkakataon na yun. Nami, wala nang masahalaga sa'yo. At lalo na sa anak natin. Pinangarap ko yun para sa'yo. Ngunit, Nami, karapatan ko rin malaman ang pagdadalang tao mo. Kung sinabi mo, edi sana nakasama kong anak ko sa paglaki niya. Makakaintindi naman ang mga magulang ko kapag sinabi ko sa kanila na magkakaanak na tayo. Nami, 4 years kong hindi nasubaybayan ng anak ko. At nung pinagbubuntis mo, ay hindi man lang kita naalagaan. Ano sa tingin mong nararamdaman ko ngayon? Pakiramdam ko, wala akong silbing ama. Puno ng hinanakit na saad ni Hiro. Sobrang sakit ang nararamdaman niya, parang nagkapira-piraso ang puso niya na mga oras na yon. Hindi niya matanggap na nasayang ang ilang taon niya sa ibang bansa na dapat kapiling niya ang anak. Humagulhol ng iyak si Nami nang mapagtanto ang pagkakamali niya. Ang kagustuhan na suportahan ang pangarap ni Hiro, hindi niya naisip ang mararamdaman nito dahil sa naging desisyon. Sorry, Hiro. Sorry. Paulit-ulit na bigas ni Nami. Napasalampak siya sa lupa at isinubsob ang mukha sa mga palad. Mahal na mahal kita, Nami. Hindi ba sapat ang pinaramdam ko sa'yo na ikaw lang mahalaga sa akin? Sorry, Nalungod si Hiro sa Nami at niyakap ito. Ano pa nga ba? Hindi niya ito matitiis. Minsan, hindi ko gustong tumatakbo ng isipan mo. Kailangan mong makabawi sa akin sa lahat ng mga kasalanan mo. Tumingin si Nami sa mga mata ni Hiro. Paano ako makakabawi? Pakasalan mo ko at kailangan magbuntis ka kaagad. Namilog ang mga mata ni Nami. Sigurado ka sa sinabi mo? Mukha ba akong nagbibiro? Gusto kita alagaan habang nagbubuntis ka. Kasalit kita. Ituon mo muna ang atensyon mo kay Kurt dahil matagal ka niyang hinintay. Tama ka. Pero paano kung buntis ka na? Hindi ako gumamit ng proteksyon nung may nangyari sa atin. Hindi yun. Dahil may sakit ng mga ano mo. Ano? Nakangising tanong ni Hiro. Natawa si Nami at mahinang hinampas sa dibdib si Hiro. Ewan ko sa'yo. Natawa rin si Hiro. Kanina ay nagdadrama at nag-iiyakan silang dalawa. Tapos ngayon, nagtatawanan na sila na parang hindi sila nagsumbatan. I'm sorry, Hiro. Hindi ko naisip ang maaari mong maramdaman. Hindi ko rin naisip ang mararamdaman ni Kurt dahil lumaki at nagkaisip siyang hindi ka kapiling. Ang tanga ko. Tapos na, nangyari na. Naiintindihan din kita dahil lagi kong bukang bibig dating pag nanais na maging CEO. Kaya tumatak sa isip mo.
At nung nagkaroon ako ng pagkakataon para patunayan sa ama ko ay hinayaan mo ko. Nagawa mo yun dahil sa pagmamahal mo sa akin. Tinaguyod mo mag-isa ang anak natin. Mama? Papa? Matagal pa po ba kayo mag-usap? Sigaw ni Kurt. Dahil naiinip na ito, muling makayakap ang ama. Natawa silang dalawa at hawak kamay na bumalik sa loob ng bahay. Papa! Masiglang sigaw ni Kurt at mabilis na tumakbo patungo sa ama na nakataas ang mga kamay. Natatawa namang sinalubong ni Hero ang anak at binuhat ito. Ano, baduy bang pangalang Kurt? Natatawang bulong ni Nami kay Hero. Nope, I'm sorry. Hindi ko naman alam na pangalan pala yun ng anak ko. Nagselos na ako kaya nasabi ko. Sagot ni Hero at napakamot sa ulo. Masaya ako dahil buo ng pamilya mo. Payapa na akong lumisan sa mundong to para makasama kong ama mo, Nami. Nakangiting saad ni Inday habang pinapahid ang luha ng kagalakan. Nay naman, lakas-lakas mo pa. Huwag kang magsalita ng ganyan. Saway ni Nami sa ina at nilapitan sa bayakap. Alam niyang nangungulila na ito ng lubusan sa ama niya dahil madalas niyang nakikitang niyayakap nito ang damit ng kanyang yumaong ama. Tama po si Nami. May kita at maalagaan mo pang magiging kapatid ni Kurt. Segunda naman ni Hero at kinindatan si Nami. Hero! Pabirong saad ni Inday at mahinang natawa. Abay, opo. Sagot naman ni Hero. Napailing na lang si Nami at sumakay sa biruan. Kahit inaapoy sa lagnat, sumasabak sa gera. Manyak talaga. Gusto mo naman. Napairap na lang si Nami at hindi na sumagot. Baka mapikon na naman siya. Kahit kailan ay hindi siya nanalo kay Hero sa asaran. Mama, magkakaroon na po ako ng kapatid. Yay! Sana po babae. Proprotektahan ko siya dahil big boy na ako. Malambing na pinisil ni Nami ang tungki ng ilong ni Kurt. Hindi pa, baby. Matagal pa. Tumulis ang uso ni Kurt at lumungkot ang muka. Gusto mo na magkaroon ng kapatid? Gagawa agad kami ni mama mo. Lumiwanag ang mukha ni Kurt at tumango-tango. Oh, paano ba yan, Nami? Anak na natin ang may gusto. Hindi ka na makakatanggi. Nakangising saad ni Hero. Magaling. Mag-ama nga kayo. Tara, punta tayo sa park. Gusto ko mamasyal tayo. Mungkahi ni Hero. Magpahinga ka kaya muna. Tama si Nami. Sang-ayon ni Inday. Ayos lang, hindi pa ako pagod. Biglang nagkaroon ng panibagong lakas ng katawan ko. Nasa loob na silang tatlo ng sasakyan. Nasa backseat si Kurt at tuwang-tuwa na nililibot ang paningin. Dahil ito ang unang beses na nakasakay siya ng kotse. Motor lang ni Tito Bibo niya ang nasakyang sasakyan. Here. Nakangiting iniabot ni Hero ang 3 rosas. Tinanggap ito ni Nami at inamoy-amoy. Thank you, Hero. Nakarating na silang 3 sa Freedom Park ng bayan ng San Juan. Nasa baryo pa kasi ang bahay nila Nami, kaya kailangan pa nila sumakay patungo roon. Tuwang-tuwa namang nagtatalon si Kurt habang nasa gitna siya ng mga magulang at hawak ang mga kamay nito. Napansin ni Hero ang pagtingin ng mga kalalakihan kay Nami. Agad niyang binuhat si Kurt sa kanang kamay at ang kaliwang kamay ay umapos sa bewang ni Nami. Nagulat namang tumingin si Nami kay Hero. Ano namang pakuluto? Gusto ko lang ipakita sa mga lalaki na tumitingin sa'yo na akin ka lang. Hindi maiwasan ni Nami kiligin at matawa. Inihilig niya ang ulo sa dibdib ni Hero. Possessive? Yeah, ang akin ay akin. Papa, gusto ko po ng lobo.
Masigla at sigaw ni Kurt habang tinuturo ang nagtitinda ng lobo. Sure anak, lahat ng gusto mo ibibigay ko. Tugon ni Hero. Hero, wag mo masyado spoiled ang anak natin. Baka lumaki ang pasaway tulad mo. Hinalikan ni Hero ang noo ni Nami at matamis itong nginitian. Hindi yun. Dahil may ina siyang mabait, magalang, mapagmahal, at higit sa lahat, maganda. Malamyos na tumutugtog ang musika ng kanilang kasal. Mahigpit ang pagkakahawak ni Nami sa kumpol ng mga bulaklak at dahan-dahang naglalakad sa pulang carpet sa gitna ng simbahan. Nakatuon lang ang tingin niya kay Hero. Napakagwapo nito sa kanyang paningin na parang ito lang ang nakikita niya sa mga oras na yon. Gayon rin si Hero. Ang tingin niya ay nakatuon lang kay Nami. Napakaganda nito. Para ito ang kailangan siya sa bawat paghakbang nito ng mga paa. Parang nais niyang takbuhin ito at agad gawaran ng halik. Nang makalapit si Nami sa altar, katabi ni Hero, ay agad siya nitong ginawakan ng mabilisang halik. Napakaganda mo, Nami. Sinserong saad ni Hero. Hero, tinatanggap mo ba upang maging kabiyak si Nami? Sa hirap at ginhawa, kayo'y magsasama sa ngalan ng ating Panginoong Diyos? Tanong ng pari. Yes, Father. Sagot ni Hero at nginitian si Nami. Nami, tinatanggap mo ba upang maging kabiyak si Hero? Sa hirap at ginhawa, sa ngalan ng ating Panginoong Diyos? Tanong ng pari. Opo, Father. You're officially Mr. and Mrs. Morgana. You may now kiss the bride. Hinawakan ni Hero ang magkabilang pisngi ni Nami. I love you so much, Nami. Thank you for everything. Malumanay ngunit garalgal na saad niya. Ipinikit nilang dalawa ang mga mata at ninanamnam ang matamis na halik. Nagpalakpakan ng mga tao at nagsigawan ng congratulations at mabuhay ang bagong kasal. Napagod ka ba? Tanong ni Hero habang nakayakap sa likuran ni Nami. Katatapos lang nila maligo at nasa loob na sila ng silid. Maayos at masayang naidaos ang kanilang kasal. Medyo. Nasaan nga pala si Kurt? Sagot ni Nami sabay siko kay Hero dahil naglalakbay na ang kamay nito sa katawan niya. Tulog na. Naroon siya sa silid nila, Mom. Solo natin ang silid na to, honey. Malambing na saad ni Hero. Hinalik-halikan niya ang leeg at batok ni Nami. Ano ba? Tumigil ka nga. Saway ni Nami. Ngunit hindi nakapagpigil si Hero. Ay sinunggaban niya ng halik si Nami. Habang ang kamay ni story naman ito ng katawan niya. Pakiramdam nilang dalawa ay paghinga at tunog na lang ng kanilang halik ang naririnig. Nahigit ni Nami ang hininga nang marahan na kagat-kagati ni Hero ang ibaba ng labi niya. Natigil sila sa ginagawa nang may kumalampag sa pinto. Papa? Mama? Tabi ako sa inyo! Sigaw ni Kurt. Para namang nalugi ang mukha ni Hero at si Nami naman ay natawa sa pagmumukha ni Hero. Akala ko ba tulog ng anak mo? Natatawang tanong ni Nami habang inaayos ang sarili. Akala ko rin. Tulog ko siyang hinatid kina Ma'am. Yamot na saad ni Hero. Siya na ang naglakad palapit sa pinto para pagbuksan ang anak. Baby, akala ko tulog ka na. Binuhat ni Hero ang anak at palapit sa mahinang saad niya. Pabirong sinipa ni Nami sa hita si Hero at pinandilat ito ng mga mata. Tumigil ka nga. Po? Gumagawa po ba kayo ng kapatid? Inosenteng tanong ni Kurt. Nako, baby, wag mo nalang pansinin ang papa mo.
Sige na, matulog ka na. Inihiga ni Nami ang anak sa kama at tumabi rito at niyakap ito. Hinaplos-saplos niya ang ulo ni Kurt habang mahinang kinakantahan ito. Tumabi si Kurt sa mag-ina at niyakap ang mga ito. Kapag tulog ng anak natin, tuloy natin. Bulong ni Hero sa tenga ni Nami at dinilaan ito. Nagtaas naman ang mga balahibo ni Nami sa katawan dahil sa ginawa ni Hero. Itulog mo na lang yan. Pabulong ding sagot ni Nami. Hindi na kaya itulog to. Dahil gising na gising at galit na galit. Kailangang mapagod para makatulog. Napangiti si Hero nang makita na pumikit na ang mga mata ni Kurt. Ang manyak mo talaga. Oo, sa'yo lang. Dahil mahal na mahal kita. Nakikita pa lang kita, umiinit na ng lubos ang katawan ko. At kapag dumikit naman ang balat mo sa akin, parang sasabog na ako. Namamaos na saad ni Hero. Nung nasa Canada ka, tumingin ka ba sa ibang babae? Malamang, hindi naman ako bulag para hindi makakita ng babae. Pilosopong sagot ni Hero. Siniko ni Nami si Hero at inirapan ito. Ang ibig ko sabihin, nagkagusto ka ba sa ibang babae? Nakangiting sagot ni Hero at kunwaring nag-iisip. Malakas na hinampas ni Nami si Hero. Natatawa namang hinuli ni Hero ang kamay ni Nami. Shh! Huwag ka maingay. Baka magising anak natin. Siyempre wala. Ikaw lang ang laman nitong puso ko. At wala nang papalit na iba. Nakatuon ang buong atensyon ko sa trabaho. At ikaw lang laging laman ng puso't isipan ko. Talaga? Taas kilay na tanong ni Nami. Oo. Sabay halik sa labi ni Nami.